Pag-uusapan natin sa umagang ito. Parang ang tanong, paano maghahanda ng pagpapasalamat para sa kabutihan ng ating Panginoon? So, we have one question. Paano ba tayo maghahanda sa pagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon? And before that, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos, nagpapasalamat muli kami sapagkat narito kami muli. May pagkakataon para sa iyong mga salita. Turuan mo kami muli at samahan sa mga oras na ito. Kaya mo, Panginoon, na matuto kami upang sa gagawin namin annual Thanksgiving, maunawaan namin yung importansya nito. Hindi lang ito isang uri ng gawain o isang uri ng selebrasyon, kundi ito ipagpapakilala ng aming pananampalataya, ng pagkakilala namin sa iyo, at pagkaunawa sa lahat ng iyong kabutihan na ipinaranas po sa amin. Father God, we ask for the Holy Spirit to speak us in our teacher and speaker for this morning. Huwag mo pong hayaan na maagaw yung attention namin ng anumang mga bagay na nakapalibot sa amin. Tulungan mo po kami, tulungan mo ang bawat isa na makapokus sa nais mong iparating sa amin. Kaya Lord, inaasahan po namin na sa iyong mga salita'y matututo kami, mauhubog ang pananaw namin patungkol sa gagawin namin pagpapasalamat sa iyo. Kaya salamat Lord, hilid mo po ang bawat isa, pakauhawin mo kami sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan at patuloy mo rin pagpalain ng iyong lingkod. Gamitin mo po ako as your vessel, as a channel of your blessing. Ang lahat na pwede kong masabi, pamunahan mo po Panginoon at tayahan mo po Panginoon ang iyong patwiran ay yung nais ang patuloy na mahayag sa kalagitnaan ito. Wala po kami may pagmamalaki, wala kaming may tataas, kundi ang iyong kabutihan sa buhay natin. Lord God, bless us, teach us, and guide us. Ikaw na po ang bahala at pagpalain mo po kami sa iyong mga salita. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, napakagandang tanong, paano ba natin ihanda ang puso natin sa pagbibigay ng pagpapasalamat? So, preparing our heart for the matters of Thanksgiving. So, bibigyan ko ng background yung ating talata. Si Paul po ay nakakulong nung isulat niya itong Philippians. At talagang isipin yung mabuti. Nasa paitang ka, pero ang iniisip ko pa rin yung kalagayan ng congregation. At hindi lang basta kalagayan ng congregation, kundi yung kalagayan ng pananampalataya ng taga-Philippians. Kasi mahirap pag nawala ng isang manggagawa, yung isang church, yung kaaway, gumagawa sila ng kapamaraanan, parang itong mga ito ay ma-deceive, mailigaw ulit ng mga kaaway. So dito makikita natin kung paano ipinapaunawa ni Paul sa mga ilang bagay sa atin na ito naman ay makakaugnay sa ating paghahanda, sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. So babasahin ko po uli ha, pakaunawain natin mabuti in every words, in every dictions ng mga talatang ito, magre-remind po sa atin kung paano natin ihahanda ang ating sarili sa pag-celebrate ng annual Thanksgiving natin sa kabutihan ng Panginoon. Sabi niya dito in verse 1, magalak kayo palagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. In verse 5, ipadalamanin niyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. So, works. This is the works indeed. Sabi niya dito, malapit nang dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kaya unawain ng tao na siyang mag-iingat sa inyong puso, pag-iisip, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat lamang ninyong isipin ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng iyon at matututunan ninyong tinanggap na narinig at nakita nyo sa akin, sa gayoy, sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. So si Paul, napakatapang yung sabihin nyo sa last verse, sa inyo yung kapayapaan. Parang isipin nyo nakakulong. Pag tayo, pagpunta, ano ba, mayroon tayong problema.
Meron ba tayong kapayapaan doon? Yung ang hugasin ng plato, ang laki na ng problema nyo. There is no peace, peace, peace. Talagang wala na yung kapayapaan. Rather than compare Apostle Paul, nandun sa jail. Nagdidiction siya sa mga mananampalataya sa Philippians. Sumayin niyo ang kapayapaan. Isipin niyo yun. Yung parang bagang sasabihan mo isang tao, God bless you. Yun yung na-bless, wala kang amin. Can you imagine that? Ito nga, o nakakulong, nagdidiction pa daw, i-bless rin ng Panginoon, yung kapayapaan ng Diyos, maranasan nyo. Isipin nyo, pag nakakulong, halimbawa tayo, nakakulong tayo, pag wala kang kasalanan, ano yung damdamin meron ka? Parang yung puso mo, ganit na ganit. Bakit ako nakakulong, wala kang kasalanan? Can you imagine that? Dito makikita natin, ang pinapakita ni Paul, na kapayapaan dulot ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Pero balikan natin yung verse 4. May always be joyful in your union with Christ. That is the secret of Paul. Bakit puno-puno ng kapayapaan si Paul? Kasi number 1, yung pakikipag-isa niya kay Kristo. So, mapayapa na po kayo. Pagka hindi po, ayusin niyo muna relationship niyo kay Christ. Kasi si Paul, kahit nasa kulungan, kahit binubugbog, na walang kasalanan, yung kapayapaan ang nangingibabaw kay Apostle Pablo. Amen? So napakaganda. Kaya ang sabi diyan, may you always be joyful in your union in Christ Jesus. Doon pa na masusumpungan ng isang Kristiyano ang totoong kapayapaan kapag tunay ang kaniyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So, Pastor, pag wala bang kapayapaan ng buhay ko, wala akong tamang relasyon sa Panginoon. So, magandang tanong doon, tanong natin sa ating sarili. Kasi si Paul na lang, nasa piitan, tayo lamang, kung minsan wala lang pera, wala nang kapayapaan, no? Wala nang saya. Okay? Sabi pa ng verse 2, ng verse 5, show your gentle ingratitude towards everyone. The Lord is coming. Yung word na show your gentle attitude. Yung ugali, ano? Halimbawa si Paul, siya yung nangaral doon, tinuruan. Bago din siya nahuli, halimbawa sa Philippians. Para bang, oy, nangaral ako sa inyo. Iyansahan niyo ako. Parang ganun, ano? Hindi sinabi ni Paul yun. Ang sabi ni Paul, show your gentle attitude for everyone. The Lord is coming. Parang i-consider dito ni Paul na kahit na andun siya sa piitan na yun, lagi niyang pinapaalala, dadating ng Diyos. Kinakailangan niyong maging handa kayo. Parang ang isinusure dito ni Paul, siya naka-ready. Everything's happened sa life ni Paul ay talagang ready siya. Kaya nga, pag binalikan natin yung mga talata din, yung chapter 1, verse 20 to 21, maganda yung diction ni Paul eh. For me, to live is to cry, to die is gain. Patay na nga eh. Natagumpayan pa sa kanya. Hindi nakulong, mas maganda pa. Tama? Nakulong lang ako. Eh, yung to die is gain nga. Kung mamatay, pakinabang, ito nakakulong ka. Kaya sabi niya, huwag kayong magagalit, huwag kayong maiinis, huwag kayong masisiraan ng loob kung kayo'y nakipag-isa kay Kristo. Show the gentle gratitudes. The Lord is coming. Parang tayo, no? Kailan tayo magiging mabait? Parang gano'n, no? Kailan tayo magiging totoo? Pag alam niyo ng malapit na Lord, parang gano'n? Hindi. Eh sabi ni Paul, dahil malapit na ang Panginoong magbalik, kinakailangan maging totoo kayo sa pananampalataya na meron tayo. Yun ang gusto niya din i-point out sa mga taga-Philippians. Kaya unawain natin mabuti ito. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung ibang malalalim pa na magko-connecta kung paano natin i-prepare yung sarili natin sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. In verse 6, do not worry about anything, but in all your prayers, ask for God what you need in always asking Him with a thankful heart. So napakaganda, no? Last time, we are talking about our prayers. Ang prayers kasi, hindi lang ang content niya is all about our needs. Prayers, ang kalaliman ng content niya, to give praise
our Lord. Tama po ba? Kaya sabi dito ni Paul, sa last part niya, yung panalangin na pusong mapagpasalamat. Ayan, doon na tayo papasok. Pusong mapagpasalamat. Can you imagine this word? Paano ba natin i-define yung pusong mapagpasalamat? Okay? Kaya nyo ba i-define yun? Yung pusong mapagpasalamat? Di ba paano ko ba i-define ito? Ganito yung katayuan ko, magpapasalamat ako sa Lord. Ganito ang inanay ko, magpapasalamat ako sa Lord. May sakit yung anak ko, may patay kami. Paano naman i-define yung thankful heart? Diba? Alam nyo, mamaya ko bibigay yun. Nasa gitna ng script ko eh. So doon, sabi ni Paul, manalangin kayo and ask God for what you need and always asking Him with a thankful heart. Para baga sinasabi dito ni Paul, pag sa aking pangsariling panunaw, kahit nakakulong ako, mananalangin at magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. That is Paul's definition about the thankful heart. Isipin nyo, no? Nagsusulat, nananalangin, nasa pintan. Ay tayo. Minsan sumagana ang amin, nakalimutan natin magpasalamat. Naibulsa natin, naibili na lahat ng sasakyan, nakalimutan pa magpa-bless. Hindi natin makikita yung definition of thankful heart. Si Paul, kahit anong circumstance meron siya, he's always willing to give thanks our God. And because Paul is always considered God is always good in every situation. Pag sinabing every situation, may pera at wala, mabuti ang Diyos. May anit wala, mabuti ang Panginoon. Tama? May bagot wala, mabuti ang Panginoon. That is the characters na makikita natin kay Paul. Kaya sinabi niya in the last part, matuto kayo at hiniin niyo sa Panginoon na ang puso ninyo ay puso mapagpasalamat. Okay? And verse 7, sabi niya dyan, and the God's peace which is far beyond the human understanding. Yan naman pala. Pag ang puso ay mapagpasalamat, yung kapayapaan galing sa ating Panginoon, maunawaan mo. Hindi ito maunawaan ng human understanding. Kaya pala yung mga pastor, kahit walang pera, masaya pa rin at payapa. Bakit? Kasi yung kapayapaan not depends upon immaterial things in this world is always depends upon the grace of God. Yun dapat makita natin mga kapatid. Kaya nga, pastor, hindi kami atal kasi wala kaming dadalhin. Puso niyo po dalhin niyo sa Panginoon. That is enough. Amen? Pakisabi po sa ating mga sarili. Yung sarili niyo lamang, that is enough. Na preparation para sa ating Panginoon. Yun yung pinakamahalaga. At ang sabi niya dito, paano mo yung masasabi? Kasi sabi niya, and the God's peace is far behind the human understanding. Kasi yung kaunawaan natin bilang tao, malayo yun sa kaunawang ibibigay ng Panginoon. Kaya isipin niyo mabuti si Paulo, nasa pitan, may the grace of the Lord's upon to us. May the peace of the Lord's upon to us. Nakakulong na yun. Wala pera yun. Nakakulong na yun. Pero nagdi-declare pa rin ng blessings towards the believers. At hindi lang yun. Kahit nga yung mga bantay doon, yung mga jail guard, sinishare niya ng gospel. Ipinag-pray niya. Napapansin niyo yun? Yun yung buhay ng isang merong kapayapaan buhat sa ating Panginoon. Yan, sabi niya, paalala niya, will keep your heart and mind safe in the union with Christ Jesus Christ. Ano ibig sabihin ni Paul dito? Basta yung puso nyo, yung isip ninyo, pinangangalagaan ang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Paano yun? Paano yun? Parang ang hirap naman i-define ito. Nasabi niya, we will keep your heart and mind safe in the union with Christ Jesus Christ. Kasi, kung ang laman ng puso natin is things above, maagaw ba tayong atensyon ng mga bagay sa mundo? Hindi. Kung ang heart natin ay things above, masasaktan ka ba ng mga pangyayari sa daigdig na ito? Hindi. No one can hurt you
Sabi nga ng 1 Peter 3 verse 13, who those to harm you, if you eager to do, is good. Napakaganda nun. Kaya nga sabi ni Paul, tinulong lang ako, nasasaktan nila ang physical ko, pero hindi niya mababago ang prinsipyo at pananampalataya ko kay Kristo. Amen? Amen? Nakapaan niya? Are you following? Yun ang sabi ni Paul. Kaya sabi niya doon, sikapin niyo, ang puso niyo, ang isip niyo, nakatago lagi ito kay Kristo. Nakaugnay lagi ito kay Kristo. So napakaganda nun. Lalo sa preparation ng Thanksgiving, kung ang mindset natin ay gagawin natin to, that because God is good, your minds are ready for that celebrating. Tama po ba? Your heart talagang, talagang gagawa ka ng kakaiba, o kaya gagawa ka ng the best para doon sa celebrating na yun. Hindi lang a-attend tayo na nagmamadali tayo. Hindi, ganoon. Ito si Paul, kahit nakakulong, ang gusto niya, maturuan pa rin, mapaalalahanan pa rin yung mga mananampalataya sa Philippians. Kahit nakakulong siya. Apresyado po ba nakakulong kayo? Baka sa pangarap at gusto nyo, hindi sa gusto ng Panginoon. Yun ang problema natin. Yun ang problema po natin. Tutuloy ko lang. So sabi ng verse 8, in the conclusion, my friends, fill your mind with those things are good and deserve to praise. So sabi dito, sa pagwawakas, sabi niya dito, mga kapatid, lamnan ninyo ang inyong isip ng mabubuting bagay. I will ask everyone, yung Thanksgiving ba, mabuting bagay yan? Bakit hindi pa naiwas? The money is not the issue of the celebrating. The issue is your faithfulness to God. Everything is not issue. Ang issue dyan, kilala mo ba ang papasalamatan mo? Amen? Hindi yan. Kahit magbigay ka ng 1 million dito, pero pagpapayabang lang yan, that is vanity in the eye of the Lord. Kaya nga, sabi ng iba, ang pinakamaganda daw ng pagbibigay ng pagpapasalamat at pagtulong, yung may kirot sa'yo. That is a great things na pwede nating magawa. Yung may kirot sa'yo, yung walang-wala ka na ibibigay mo noon, pinakamaganda. Pero kung over lang, yung sobra lang sa pera mo, o sobra lang sa iyo, ibibigay mo, hindi yung nakakalugod sa Lord. Ang nakakalugod sa Lord, yung sa iyo. Pag pinitap mo, remember the widow? Ano binigay niya? Tatlong pusing na ang kanyang value ay kayamanan niya na. Pero, anong ginawa niya? They offer to God. Ano sabi ni Jesus? Nalugod ang Diyos sa ginawa nito katangkad. Rather than sa mga taong yayaman, lalaki, malayo, binigay ng malayo yung ibinigay ng balo sa ibinibigay ng mga mayayaman. Pero hindi nalugod doon ang Diyos. One time around, sa Old Testament, sa panahon ni Elijah, yung babaeng balo, huling masa at huling patak na langis. Binasa, inihaw, at ipinakain kanino? Kay Elias. Nag-bless ang Panginoon doon. At nag-pour out ang langis, napuno lahat ang lalagyan, napuno pati yung sa kapitbahay, nabayaran yung utang, pati yung masa ng tinapay, nakakain sila ng sobra-sobra. Bakit? They give much. Hindi dahil sa over. Ibinigay nila yung masakit. So, lumalayo tayo ng konti. So dito, kita nyo, ipinakita dito ni Paul na kung fill of your minds and things are good and deserve praise, sabi niya dito, the things that are true. Sabi niya dito, noble, right, pure, lovely, and honorable. So ikaw panay ko sa Thanksgiving. Kung paano tayo mag-pray.
Nagalang-galang ba yung bibigyan natin ng pagpapasalamat? Say amen. Amen. Alam nyo, eto, hindi ako nakikipagdigmaan sa ibang reliyon. Nung kami ay bata pa, pagdadalo yung pare, lahat kami hinihingi ng bigas, wala nga kaming bigas. Pero kailangan yung pare pag umalis, punong-puno yung kanilang sasakyan. Can you imagine that? Why? Bakit ginagawa natin yun? That because you honor the priest. Amen? Walang masama doon. Pero ginagawa natin yun that because you honor the priest. Amen? Ang sabi dito ni Paul, dito sa last part, in true and noble right, pure love and honorable. Sabi niya doon. Yun ang ginagawa natin. Ngayon, yung papasalamatan natin sa taong ito, maraming bagyong tumaan. Tama? Maraming sakunan tumaan. Paano ko ngayon maghahanda sa Diyos na nagligtas sa iyo sa maraming bagay na ito? Paano natin isushow yung paggalang natin sa Diyos? Tama? Kaya nga, ngayon pa lamang, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. If you love the Lord, ibigay niyo yung araw na yun. Ayaw ko yung may mga dahilan pa hindi na-attend. Mahiyak tayo sa Diyos. Sorry for my word. Mahiya tayo sa Lord. Doon niyo pa talaga tatapa? Almost year. January pa lamang, plano na natin yan. Amen? Plano na natin yun. Bakit? Isang araw yun. At saka linggo pa. Kung ako lang halimbawa masusunod, gagawin ko Lunes eh. Ang Thanksgiving yung kayo Merkules, yung may pasok kayo, tingnan natin kung gaano kalaga ang Diyos sa buhay natin. Can you imagine? Ayan, sabi niya dito, truly and noble, pure and lovely. Sabi niya doon. Sabi niya dito, pure and lovely and honorable. Kaya nga sabi niya dito in verse 9, put into practice what you learn and receive from me. Yan sabi ni Paul ito eh. Sabi niya doon sa mga taga-Philippians, ito ang natutunan nyo, ito ang nakita nyo sa akin. Ito ang dapat makita. Kasi si Paul, sinikap niya maging katulad ni Kristo sa biyaya. Sa biyaya po ha? Sa biyaya. Yan sinasabi niya ito. Kaya sabi niya dito, put into practice. Gawin ninyo. Yung nakita nyo at natutunan nyo buhat sa akin. At ang sabi niya dito, pag nagawa nyo yan, what you learn and receive from me, both from words, from my action, and the gods who give us a peace will be with you. Ang maganda dito yung sinabi niyang peace with you. Kaya pala kahit ganun katindi ang pinagdaanan ni Paul, mayapa pa rin siya. Amen? Hindi siya nagdadalawang isip. Nagawin yun. So dito makikita natin yung quality of heart na nagsiserve sa God. Kasi yung quality of heart, ang magiging branches niyan sa baba, yung quality of salvations. Amen? Malinaw yung kaligtasan. And then the quality of the knowledge coming from the words. Kasi yung salita ng Diyos, pag nababasa natin yan, talagang gusto ng Panginoon yan, balatan tayo eh. Di ka pag nakaranas po ba kayong magpalit ng balat? Ha? Sabi niyo, gusto hindi kami ahas. Wala namang gano'n. Yung namamalat yung ating mga kamay, di ba ang kinis, ang ganda, ang smooth. Kaya binabalatan tayo ng Panginoon para makita yung totoo kung ano tayo. So ngayon, yun yung nakita natin dito. Kaya nga sabi niya dito, nakita ninyo sa akin, sa paraan ng pagsasalita ko, sa paraan ng gawa ko. At ito ay nagdulot ng kapayapaan sa akin, na nawa ay magdulot din ng kapayapaan sa inyo. Kaya, yun ang makikita natin dito. So, let's go back to our topic. Paano ba tayo maghahanda ng pagpapasalamat sa Lord? Yung iba, naka-order na ng damit, praise God, maganda yun. Tama? Yung iba, nag-iisip ng parang kulang yun ay ganun. Maganda yun. Kasi number one, dapat may galak. Amen? Sino ba nagagalak sa Thanksgiving? Kasi number one, makikita natin dito, doon sa word ni Paul, sa verse 4,
always be joyful. Ang Thanksgiving, ang isang pinakamalagang sangkap po niyan, para maisagawa natin na matagumpay, meron kang kagalakan sa celebration niya. Amen? We joy because we have already a right relationship to God. Kasi ang papasalamatan mo, hindi si pastor. Ang papasalamatan mo ay ang ating Panginoon. Amen? Ano ang papasalamatan mo? Bakit ka masaya? Isipin niyo naman, everyday, no-offend natin ang Panginoon. Aminado po ba kayo doon? Pero ginising ka pa rin ng Panginoon ng punong-puno ng pagpapala. So number 1 sangkap, dapat may galak. At hindi lang maggalak, dapat alam natin bakit tayo nagagalak. Iba, yeah! Daming ang dadon! Okay man yun, mabuti yun. Yeah, daming ganda. Baka ito pa rin nagagalak sa daming ganda. Ang number 1 doon, nagagalak ka dahil alam mo, tama relasyon mo sa Diyos. Tama ang gagawin mo para doon. Yun yung kagalakan. Diba? Kaya nga yung pag nanonood kayo ng movie, nakalimutan ko kung ano pangalan ng artist na rin. Pag sobrang niyang saya, talagang habang naglalabas siya, may pakipot-yan pa, may pasayaw-sayaw pa. Eh baka yung mga Krisyano, nagagalak ang isip, lubog na naman ako sa butang nito kung kaya. Ang one of the foundations, bakit magkaroon tayo ng kagalakan sa Thanksgiving? Dahil tayo ay inaring anak ng Diyos. Tayo araw-araw nagkakamali, pero araw-araw pinapatawad ng Panginoon. Amen? Yun yung dapat makita po natin mga kapatid. Kaya dapat, ang unang sangkap sa pag-preparations ng Thanksgiving, kagalakan. Kaya hindi nakakapagod maggamas, hindi nakakapagod mag-design, okay? Hindi nakakapagod na bihisa ng simbahan, dahil kagalakan na nangingibabaw, dahil alam mo, tama ito. Kaya sabi ni Paul kanina, no? Right and noble, pure in love. Sabi niya doon. And, yung gagawin natin sa ating Panginoon. So, tandaan nyo, number 1. Ano ba yung number 1? Hindi po handa ha? Yung kagalakan, the joy of salvation that we have. Yun ang pinakamahalaga. So, pangalawang sangkap, show the great gratitude. Tama? Ilan pong prayer request ninyo ang hindi naibigay ng Panginoon? Sa palagay ko, mas marami ang hindi. Mas marami ang yes kesa sa no. Kung magiging totoo tayo, tama po ba? Kaya, ang pangalawang sangkap ng pag-preparation sa ating Thanksgiving, yung great gratitude sa ating Panginoon. Tama? May mga nagkaroon sa atin ng karamdaman, dumaan tayo sa maraming pagsubok sa buhay, hindi ko man alam yan, pero sure ako alam ng Diyos yan. Amen? At alam nyo rin yan kung paano tayo itinawid ng Panginoon. Kasi ganito, ang pagpapakita ng dakilang gratitude sa Panginoon, dapat alam natin ang ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Okay? Kasi yung iba, kaya hindi nakakapag-prepare ng Thanksgiving, kasi ang ipinagpapasalamat nila, yung mga expectation nila na hindi binigay ng Panginoon. Tama? Ay, hindi mo na mag-attend Thanksgiving kasi hindi ako nakabili ng chopper. Bawa ganun ano. Ay, hindi mo na ako attend Thanksgiving kasi yung bahay namin hindi pa napinturahan. Hindi yun. Dapat, ang very essence ng reason natin, yung great gratitudes natin is only because doon sa ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Amen? Kasi yung iba ganun eh. Ay, hindi ba mo ako, hindi kasi ako nakapasa. Halimbawa, hindi ako nakapasa sa license of teacher, hindi ako nakapasa sa civil service. Eh, ang hirap ng Thanksgiving. Hindi yun. Isa lang ang reason bakit tayo nagpapasalamat. Yung ginawa ni Jesus doon sa cross na paghihirap para ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun dapat, kahit sa pagsamba. Kaya hindi mo tatanungin kung ikaw ay engineer, doctor o teacher eh. Ang tatanungin mo, dahil sa biyaya at sa ginawa ni Jesus,
Ako'y a-attend ng gawain dahil ako'y naligtas sa kanyang biyaya. Eh kahit pa presidente ka, hindi ka kayang itawid niyan sa buhay na walang hanggan. Tanging sa ginawa lang ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo hanggang sa kanyang pagkabuhay na muli. So yun ang great gratitude na pwede natin tanawin. Yung mga material things, yung mga achievements, yung mga success na meron tayo, second to third na lang yan. Ang pinakaunang-una pong great gratitude na ipapakita natin, yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Pwede po ba yun? Mga kapatid, pag naunawaan ninyo yan, makikita nyo kung paano tayo mag-prepare ng pagpapasalamat. Maging sentro lang yung buhay na walang hanggan na meron tayo. Oh, baka yung buong laman ng Barsegat Palengke, ihanda nyo dito. Kung maaari lang. Kasi isipin ninyo, yung buhay na walang hanggan, hindi natin kayang bilhin yan. Magiging man ang lahat ng yaman sa mundo, hindi ka magkakameron yan. Hindi mo may tatawid yung buhay mo patungo sa langit, kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga si Paul papakilala ko si Paul kung gaano siya kahapon. Napakatalino ni Paul. Bakit? Alam niyo yung teacher ni Paul? Si Gamaliel. Hindi yung anak ko ha? Si Gamaliel. Si Gamaliel is the experts of the law. Kung sa madaling salita, sila yung mga attorney. Buti na lang hindi engineer, no? O kaya congressman. Puro ghost. Parang Krisyano, puro ghost lang. Yan nyo po yung kaluluwa ko naandun. Ay nako, pag lumawala yan sa inyo, patay kayo. So ganun, si Paul, lawyer yan. Napakatalino. Tama? Alam niya yung mga bagay, kaya nga pinipersecute niya noon ng mga naunang Krisyano Talino yan, pero nung naranasan niya at naunawaan niya ang ginawa ni Kristo Jesus, basura ako kung wala si Kristo. Amen? Nakuha niyo? Hindi ko sinasabing ganun tayo, pero ako, I consider myself, I am nothing without Christ. Kaya kung pwede lamang na ibigay yung highest gratitude sa Lord, ang unang-unang reason nun, yung meron tayong buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya napansin nyo kay Paul, kahit nakakulong siya, ano nasa isipan niya? Mangaral pa rin. Ipakilala pa rin yung kabutihan ng Lord. Saan man sang dakong naroon. Kaya yun ang makikita natin. Ang second, o the top of the ingredients para sa preparation ng Thanksgiving is the great gratitude. Kung alam mo may buhay na walang hanggan ka ngayon, yun ang pinaka bottom line, bakit tayo nagbibigay ng papuri sa ating Lord. Amen mo ba? Kasi kung mga bagay lamang, ay kahit ako hindi na. Kasi hindi pa naibibigay din ng Lord sa akin Hindi na ako, hindi. Naibigay na sa akin ng Panginoon ang hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. At yun yung buhay na walang hanggan. I-keep nyo po yan sa puso't isip natin mga kapatid. Yun yung great gratitude na pwede nating maging reason sa paghahanda ng ating pagpapasalamat sa Lord. Pangatlo, ang preparation for Thanksgiving, you must be full of prayer. Tama? Alam ko, lahat tayo, pagdating sa financial, wala tayo. Hindi naman totally wala. Maaaring saks lang po para sa pang-araw-araw, pero for the extra, parang wala. Pero from the very beginning na alam niyo may Thanksgiving tayo, mula January, pinag-pray nyo na yun. Kaya yun ang pinakamaganda Kung talagang ang puso ninyo punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno din niya ng pananalangin para pagdating sa araw na yun, magawa natin. Kaya nga napakaganda, Huwag naman tumaas ang noon ng ating mga council, napakaganda na gumawa kayo ng box for preparation for our Thanksgiving. Yun ang napakaganda. Kasi pinag-pray natin yan. Kaya yung Thanksgiving, pinag-pray natin. Late na nga lang ako nakasama kayo. Pero dapat, ang isang Kristiyanong niligtas ng Diyos, yung annual Thanksgiving natin, ngayon pa lamang po yung sa bawat araw pa lamang, Lord, pagdating po sana ng Thanksgiving namin, ganito ang mangyari. Ganito yung gusto ko, Lord. Gusto ko talagang ma-emphasize at maipakita ang iyong katapatan sa buhay ko. Alam niyo po, may nabasa akong isang libro ng Kristiyano. Luma na po ito.
Nung naunawaan niya po yung Thanksgiving is all about the salvation that we have and also the joy of salvations na meron siya. Mula po nung pagkatapos ng Thanksgiving, gumawa na po siya ng bank book para maglagay po doon ng 10 piso every day. So, every week, naglalagay po siya sa passbook ng 70 pesos. Hanggang dumating ang November, doon niya na-withdraw. Sa palagay niyo magkano? Hindi ko rin alam. Hindi niya rin nilagay ko. So, ang logic doon na nakita ko, ganun niya ipinapanalangin yung Thanksgiving na darating sa kanilang iglesia. So, medyo nakakaya tayo dito ng konti, no? Ako nga, alam niyo, nahiya ako ng konti nung nabasa ko yung book na yun. Book of Prayer kasi pamagat niya. Nahiya ako, sabi ko, mali pala ako doon. Kasi ako nag-prepare lang ako ng Thanksgiving, pagpasok ng bare months namin. Dapat pala, after the Thanksgiving, prepare ulit for that matters. So sana mga kapatid, isang challenge sa atin yun. Pero we have 2 weeks, we have 14 days before the end of this month. Kaya pa po natin i-prepare. I-pull natin ang prayers sa God. At pag pinuno natin ang panalangin ng preparation natin for the Thanksgiving, God move a mystery way. Amen? Pwede ba palakpakan natin, Lord God? Alam niyo po, ang isa pa rin nakita, bakit prayer? Kasi minsan, ang paraan ng tao ay hindi sapat. Pero dahil itinatalaga natin sa ating Lord, ang Diyos nagbubukas ng panibagong kapamaraanan. Paano natin may sasagawa yun? Kaya, kung iisipin lang natin, halimbawa, isipin niyo mabuti, may mga nagpi-pledge, mahirap yun. Pero habang hindi mo pa naibibigay yung pledge mo, ipanalangin mo na sa Panginoon. Ako, halimbawa, honestly, to my faith, glory to God. Pag ako nag-pray ng pang-pledge ko, pag nagbigay ako ng exactly amount, Lord, ito po yung bibigay ko. And the Lord will give more than my expectations. Why? But because my pledge together with a full prayer. Kaya ako, ang lagi kong expectation sa Thanksgiving natin, unang-una, very grounded tayo. That is my expectations. That is my prayer for our Thanksgiving celebration. Grounded tayo. But, 1 verses 100, paano kung isa o 10 lang kami nagpipray na maging grounded tayo? How the Lord can give a favorable answers for that matter. Are you following? Remember, Abraham, doon sa Sodom at Gomorrah, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Hindi naman po pwedeng kausapan na parang dismissan yun. Nakikipag-usap si Abraham kay Yahweh through prayer. And then, Lord's answer, Abraham, nag-aapoy siya, nag-aapoy. Nagsasalita siya doon, sa tinig niya. Sa palagay ko naman sa Kristiyano ngayon, pag gusto mo sumagot ang Lord, you must be open your Bible, you read the some of the selected passages na palagay ko nasagot ang Lord doon. So balik natin kay Abraham. Sabi niya kay Lord, Lord, paano po kami 50? Hindi niyo po ba tutubukan ng Sodoma? Yes, sabi ng Lord. Paano ko 20? Paano ko 30? Yes, hindi ko siya susunugin. Paano kung 15? Hindi rin. Paano kung 10? Hindi rin. Pero, ilan ang naging matuwid at nagpipray dun sa loob ng Sodoma? It's only 7. Immature pa yung isa. Can you follow it? Nakukuha niyo yung sabihin? So, I will always pray, keep on praying, ng ating Thanksgiving, you must be grounded. Bakit? Gusto ko kasi marinig din nyo kung ano yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya tanda natin, and the third ingredients of preparations of our Thanksgiving is full of prayer. Prayer is not all about our requests. Prayer is also about the gratitudes for our God. And also the proclamations of the goodness of our Lord. Kasi, isipin nyo, pag nagpipray kayo, napapasalamat kayo sa ginawa ng Lord. Amen? Kita niyo doon, kahit araw-araw at minuto ka manalangin,
may masasabi ka pa rin na ipagpapasalamat mo sa Lord. Are you following? Amen? Hindi nyo lang napapansin. Mag-pray kayo mamaya. And after the hour, mag-pray kayo, may iba na naman kayo papasalamatan. Kahit every single moment of our life, basta ikaw ay prayerful, hindi na uubusan ng ipagpapasalamat sa Lord. Amen? Even Paul, nasa jail, nagpipreach, nagpipray, at nagpapasalamat sa Lord. Kasi hindi niya pwedeng sabihin sa Philippians na magkaroon kayo ng pusong mapagpasalamat kung hindi niya ito ginagawa. Amen? Meron tayong sa patatlo ay ating pananalangin. Pangapat, nasa map dito, pinagkit ni Paul dito sa verse sa may part na pinagkit dito. Always, sa verse 6, don't worry about anything, but all prayers and ask God for what you need. Ang patatlo po dito, ang thanksgiving, pinupuno rin po ng fall of asking. Lord, ano po yung pwede? Okay? Lord, wala pa akong pera. Ano po yung pwede na i-offer ko for this celebrating? Alam mo, sasagot ng Panginoon, sabi ng Romans chapter 12, i-offer niyo ang inyong sarili as a blessing sacrifice. Diba? Natanong ba natin sa Lord yun? Kasi, minsan, ang tao, hindi ko minamasama na marami tayong magda. Mabuti yan. Mabuti yan. Hindi ko minamasama na bumaha tayo ng maraming handa. Mabuti yan. Pero, nag-ask pa tayo sa God na, Panginoon, ano ba yung pinaka-the best na pwede kong i-offer sa araw na yun? Di ba? Tinatanong natin yun? Kaya nga tayo, nag-select tayo ng mga magbibigay ng testimony. At maaaring malungkot yung sasabihin nila, pero hindi tingnan natin doon, tingnan mo kung paano sila tinayo ng Diyos. Yun yung magandang asking doon. Kaya tayo mga kapatid, huwag niyong tanongin sa sarili niyo, ay hindi ako pupunta doon kasi wala akong madadala. Tandaan nito. Paraan ng pagtatanong sa Diyos kung ano, Panginoon, ang mas nakakaulugod sa iyo sa gagawin ko yun. Yun ang dapat pinupuno natin ang tanong. Lord, ano mo ba? Mag-i-invite ba ako? Ano ba yung topic ng pastor namin? Parang mga gano'n. Tatanong niyo, Lord. Kaya yun ang pinakamaganda pa rin sangkap, full of asking to God. Panginoon, paano ba yun? Kaya, alam nyo, huwag kayong magsiselos ha. Ang very great gratitude ko, si Nanay Marta, during the Thanksgiving time, hindi mawawala sa puso't isip ko yun. Si Nanay, kahit sa Pastoral Appreciations, doon ako naluha eh. Last appreciation niya na umattend dito, niyakap niya ako, may binalot siya sa papel. Dalawang balot yun. Yung isa, sabi niya, ito may lapin ko, ito yung tights ko. I'm not looking for yung value ng pera, ay yung halaga ng pera eh. I'm looking always the value of heart that always giving to me. Parang gano'n. Alam niyo, ang laman nung lapit ng nanay, bago yung kanyang tights, 6 pesos at 10 piso. The lapit is 10 pesos and the tights is 6 pesos. Alam niyo, hindi na question yung halaga ng pera eh. Ang nakakakulat sa akin yung, wow, can you imagine the age of this nababahay dito? They willing to offer that. Ganun tayo. Kaya maaari, sa Thanksgiving, pwede tayo magtanong sa Lord, Lord, ano po yung pwede kong gawin sa iyong gawain? Ano po yung pwede kong gawin sa gawain ito? It's not about the material things. That is always about your commitment na parang mabigyang kulay yung gawain ito. Tingnan mo ba? Medyo nakakasakit po ito, pero dapat po nating laliman na matagal na po ang sabang Kristyano. Yung iba dito ay inuugat na. Okay? Pero baguhan po natin ang pananaw pagdating sa Thanksgiving. You always will asking to God, Lord, what do you want? Pag tinanong mo ang Panginoon, Panginoon, ang gusto mo? Sasagot ka sa'yo, Lord,
Just offer yourself. That's Islam. Yung mga bagay na gusto mo, to be follow na yan. Pero ang pinakamahalaga, ang Panginoon, ano po gusto mo? Sabi ng Lord sa'yo, dali mo lang ang sarili mo. Every service na meron, masayang-masaya na Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Amen po ba? Amen? So napakasarap Kasi si Paul, sabi ni Paul dito sa bandang huli, pinapaalalanan niya, kahit ako'y nakakulong, piliin niyo lagi yung pinakamabuti. Nakita niyo ba yan dito? Verse 8 to 9. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat ninyo, maging laman ng inyong isip ay ang mga bagay na karapat dapat. Sabi niyo, bagay na mga karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon, wala naman siguro dito sa atin, praise the Lord, wala dito. Sa iba, just pretending sa kanilang mga ginagawa. Kaya may mga church na, hindi ka lang sunod ng pastor. Hindi ka yung pastor. Kung tinitingnan nyo, tingnan nyo yung sarili nyo pag tinadala nyo sa harapan ng Diyos. Dahil individual po ang pagharap sa Lord. Amen? Individual po yan. Ano pa? Papuri-puri, mga bagay na ito, marangal at matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Alam nyo mga kapatid, ito maging honest tayo. Yung pagtatrabaho natin sa mundo, marami diyang hindi ka nais-nais tayo ginagawa. Tama? Nagdadaya dito. Sa totoo lang. Pag nagtatrabaho ka sa labas, bagay nga, sa gawain ng Panginoon, may maluon How about dito sa worldly? Kaya sabi ni Paul, karapat-dapat, kanais-nais, marangal, malinis, kaibig-ibig, napakaganda. Ang sabi niya dito, isagawa ninyo ang inyong mga natutunan sa akin, buhat sa salita, sa gawa. Para maranasan ninyo ang kapayapaan buhat sa atin, Panginoon. So yun, full of asking. And then lastly, number 5 na dapat maging sangkap pa rin ng ating preparations, gagawa tayo ng paraan para makita yung kapayapaan para sa celebration ito. Paano po yun? Di ba madalas tayo nawibintang tayo? Alam nyo, ito lang kung kayo ay nag-o-observe sa church natin, pag ako nagpaplano, noon, nawibintang tayo, sa hiram tayo ng plato. Napapansin nyo? Plato pala, problema na natin. Nag-iisip tayo, saan tayo hiram ng kaldero. Tama? Namimindang na tayo doon. Kaya ang ginagawa ng Lord, nagpipray tayo para magkaroon ng kapayapaan. I-bless ko kayo, may bibili sa akong tao, may bibili ng plato, may bibili ng kaldero, may bibili ng kawa. Ganun. Kinakailangan all the believers join together that show the peace during the preparations of Thanksgiving. Kasi meron pong mga Thanksgiving kaya hindi nakakasimba yung iba dahil malaki kayong binibigay. Hindi nasisimba yun. So you must be learn how to show a peaceful way to preparation of our Thanksgiving. Kasi ang gawain ng Panginoon, pag sa Panginoon yan, very smooth yan. Dapat walang may iwan sa tahanan. Dapat walang magtatampo sa preparation na yan. Dapat the peace of the Lord will be us. Hindi lang sa'yo. Kaya, yun ang dapat natin isipin. Pinakita ni Pablo sa mga taga-Philippians na maaaring maguguluhan sila dahil nakulong yung kanilang pastor. Pero sabi niya, magpatuloy kayo. Tingnan ninyo ang halimbawa ko sa gawa at sa salita. At pag naunawaan niyo yun, yung kapayapaan sa inyo. Ganito sa preparation ng Thanksgiving. Kinakailangan ng preparation natin, very peace ang way. Hindi yung nagigita tayo, napapagod tayo ng sobra, tinatangali tayo ng punta, parang hindi na yun mapayapa. Kaya nga din natin yun, sama natin sa for yun, Panginoon, gusto ko po payapa sa sarili ko habang hinahanda ang mga bagay nito. Amen po ba?
So yun ang gusto kong challenge sa inyo. 5 bagay. Number 1, bilang conclusion, dapat may kagalakan. Amen? Dapat masaya kayo sa preparation niyo yan. Huwag nyo iisipin yung gagastusin. Yung gagastusin ninyo dyan, kung para sa Panginoon yan, hindi papayag ang Diyos na gastusan mo siya ng malaki na hindi niya ibabalik sa iyo ng maka-10 ibayo. Maniwala kayo. Maka-10 ibayo ibabalik ng Panginoon. Pangalawa, yung great gratitude. Bakit tayo maghahandog ng pasasalamat? Number 1 ang sinasabi ko, yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That is enough foundation so I will continue to give thanks to God. Yung buhay na walang hanggan meron tayo. And then, patatlo, lamnan nyo at punuin lagi ng panalangin yung mga nais at gusto ninyong mangyari sa araw na yun. Manalangin po tayo sama-sama. And then thirdly, lagi kang magtanong sa Lord. Huwag lagi gusto mo. Kasi minsan yung gusto natin, hindi gusto ng Panginoon. Try to ask the Lord. You always ask the Lord, Lord, ano po ba yung gusto mo? Halimbawa, ang gusto mo doon, eh mawawala ka ng kapayapaan kasi wala kang pambili ng mantika, asukal at rapper. Kaya sagot ng Panginoon, ilaga mo na lang. Ganun eh. Pag sa pinipilit natin yung gusto natin, hindi pala gusto ng Lord. Kaya hindi nakakaroon ng kapayapaan. Kaya yung panlima, yung peace during the preparation. Kasi, alam mo ba, gusto mo magkaldereta, wala kang pambili ng regado, no? Wala kang pambili ng rino. O, hindi kalderetahin mo na, kahit walang rino. O, unless, adobo na lang. Kasi natitrigger tayo, may baka pula-pulaan, ito kaldereta mo, walang patatas at saka walang carrots. Wala pang pasas. Ganoon. Ang preparations of thanksgiving will always be a peace in greatness in our heart. Pwede po tumayo tayo lahat. And let us ask to God na yung 5 bagay po mga kapatid that is my based on experience. Naranasan ko yan. Yan pala yung pinakamahalaga. Gladness, yung greatness of gratitude, yung prayer natin for that matters, and then always connect to God and asking to God, what do you want, Lord? Yung gusto mo ang mangyari. Parang si Jesus Christ, no? Remember in the ceremony? Ang sabi ni Lord, nag-pray siya, God, Panginoon, kung ako lamang, ilayo mo ako dito sa ito eh. Sa sarong ng upang ito. Sabi ni Jesus, you know? Pero sabi ni Jesus, but you will be that. Ganun tayo. Sa buhay natin, marami tayong gusto. Pero dapat natin gustuhin and asking to the Lord, Panginoon, ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung the best? At isa lamang ang gusto ng Lord, ikaw at ang buong pamilya mo, sama-sama magpapasalamat sa ating Panginoon. Let us bow our head and let us connect to God. Manalangin tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Lord sa bagay na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat si Paul kahit nasa piitan, natuto pa rin po magpasalamat sa iyo. At higit sa lahat, patuloy pa rin siyang nangaral at gumawa ng mabuting bagay sa likod ng ginawa siya ng masama sa buhay niya. Kaya Panginoon, salamat po. At alam namin isang hamon na naman sa amin ito. Lalo tigit kami ay maghahanda for our Thanksgiving. At talagang Lord, if we start, count our blessing. Kulang po ang bawat taon na meron kami para sa kabutihan mong ginawa sa amin. Kaya Lord, we pray for us. I-guide mo po kami. At Lord, tulungan mo po kami na maging malalim sa amin yung buhay na walang hanggang meron kami. Na siyang aming simulain sa paghahanda ng aming pagpapasalamat sa iyo. Tulungan mo rin kami na sa preparation ito, maisama namin lagi sa prayer, hindi para maging bongga, kundi Panginoon, maging makatotohanan po yung gagawin namin pagpapasalamat sa iyo. Kaya salamat, Father God. Tulungan mo rin yung mga kapatid namin hindi nakarinig ng mga message na ito. Gamitin mo po kami upang ipaalala sa kanila
yung mahalagang sangkap sa paghahanda namin sa pagpapasalamat. Although hindi kami perfect, hindi kami ganun karami ang mga resources, pero may ganun kaming kalaking Diyos na may-ari ng lahat na pwede mag-provide ng mga nais at gusto namin i-offer sa iyo. Kaya Panginoon, thank you very much for your words. Na-amaze po kami dahil kahit madalas naming daanan ng mga talatang yan, you give always a fresh revelations to us, and also we are collecting or we are accumulating a divine knowledge coming from your words. Kaya Panginoon, hindi po isang para sa ang iyong salita, kundi isang pagpapala, pagtuturo sa akin. Kaya Panginoon, dalangin ko, nakahanda na po kami para pasalamatan ka sa napakaraming bagay na ginawa mo sa akin. I-bless mo po kami, i-bless mo ang aming hanap buhay, ang aming mga trabaho, ang aming mga pinagkukunan. I-bless mo po ang aming buong sambayanan. At hayaan mo, Panginoon, sa araw na yon, o sa bawat araw na may pagtitipon kami ganito, mahayag po lagi ang iyong kabutihan at maitaas namin ang iyong ngalan at ang buhay namin, buhay na punong-puno ng pagpapasalamat. Sa iyo po kapurihan at pagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang tanghali po at magpalain tayo ng Panginoon. Ayan. Amen. Ang daming ouch, pero ang sarap naman sa pakiramdam. O sige, sino kaya excited para sa ating Thanksgiving? Amen. Amen.